ang Diyos daw may inilagay na bato sa harap ni Joshua. At ang utos niya kay Joshua, tingnan mo yung bato na iyon. Sino yung bato na iyon na inilagay ng Diyos sa ating harapan? Sapagkat narito ang bato na aking inilagay sa harap ni Josue, sa ibabaw ng isang bato ay may 7 mata, na narito aking iuukit ang ukit niyaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking aalisin ang kasamaan ng lupain yaon sa isang araw. Una ay sinaway niya si Satanas at nangyari nga yun dun sa cross nung kumbaga nagkaroon siya ng victory kay Satan. At pangalawa, ginajustify niya tayo yung maruming kasuotan natin, tinatanggal niya at sinusuotan niya tayo ng malinis na kasuotan. At ano yung pangatlo? Yung iba, kung tatanungin mo yun, kung binasa nila itong 6-10, maaaring sabihin nila, ay yung ano na yun. Yung paglakad na natin sa pagsunod, yung walk in obedience na yun. Yung keep the requirements, yung gawa, ano. Pero hindi po gawa ng Diyos yun, gawa natin yun, ano. Ang nakikita kong gawa ng Diyos dito, yung utos niya kay Joshua, dito sa verse 9. Sabi niya, see the stone I have set in front of Joshua. So, ang Diyos daw may inilagay na bato sa harap ni Joshua. At ang utos niya kay Joshua, tingnan mo yung bato na iyon. Sino yung bato na iyon na inilagay ng Diyos sa ating harapan? Wala pong iba pa kapatid kundi ang ating Panginoong Hesukristo, no? At siya rin yung sanga, siya rin yung ubas, ano? Kumbaga, pastor, yung mga bagay na nandyan, ang ating Panginoong Hesukristo, lahat yung aking nakita eh. Lahat yun, simbolo kay Christ, ano? Yung bato, yung sanga, ano? At ang nakapagtataka dito, yung bato merong 7 mata. Ano? Opo. Medyo mahirap imagine yun, yung isang bato merong 7 mata. Pero yung number 7 po ay talagang simbolo yun ng Diyos. Ano? At yung mata, pwede mo sabihin na simbolo yun ng Holy Spirit. Ano? Kasi sa Revelation chapter 1, merong sinasabi na 7 spirits eh. Di ba? Sa vision naman ni John, nagkaroon siya ng, kumbaga, meron doong 7 spirits. So yung nakikita ko dito, yung mata, symbol ng Diyos. It could be the Holy Spirit doon sa bato. Ano yung ibig sabihin ng inilagay ng Diyos? Si Kristo sa ating harapan. E di, para maging object ng faith natin, para yung pananampalataya natin ay maging Christ-centered, nakasentro kay Kristo. Sa salita ni Christ, and I, when I am lifted up, will draw all men unto me. So kapag yung pagkaka-lift up yun, tumutukoy yun dun yung sa cross eh. Kasi kapag pinako ka sa cross, itinataas ka eh. Di ba? So sinabi ni Jesus yun, kumbaga eh, pinapractice niya yung sarili niyang kamatayan. Pero kapag namatay daw siya sa cross at itinaas siya, lahat ng tao ay kumbaga palalapitin niya, will draw all men unto me, parang magiging magnet siya na lahat ng tao ay palalapitin niya sa kanya. Ano? At yun ang nangyayari po sa panahon ngayon. Ano? Ako, sa sarili ko bang kung sa sarili ko bang pagsisikap na nakilala ko si Kristo, lumapit ako kay Kristo? Hindi po. Alam niyo nangyari sa akin, parang nangyari, minamagnet ako ng Diyos papalapit sa Kanya eh. Bago ko makilala si Kristo, Mark Pole, ay ako isang rocker. Kumbaga bumubuo kami ng band noon, ano? At ang kinakanta namin, mga composition ko. At yun nga lang, hindi kami naging sikat kasi mas marami pa kaming pagpapractice sa pagdadrugs at saka sa pag-inom kaysa sa pagpapractice sa pagtugtog. Kaya yun ang nangyari. Ano? Pero sa panahon na iyon, tinawag ako ng Diyos. Ano? Nagkasakit yung aming band leader. Nahinto kami. Nagkasakit yung tatay ko. Nahinto ako sa pag-aaral. Lahat, kumbaga yung buong buhay ko huminto. At doon sa panahon na yun, nakahinto yung buong buhay ko, ay doon ko nakilala si Kristo. Doon ko isinuko yung buhay ko sa Kanya at sabi ko, Lord, hindi ko na kaya, lumuhod ako. Kumbaga, ang dami-dami na namin problema. Wala kaming pera dahil walang trabaho tatay ko. Wala kaming banda, hindi kami tumutugtog. Tapos naalala ko pa, Marcol, hiniwalayan pa ako ng girlfriend ko nung gabi na yun. Kaya napulod ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, surrender na ako sa buhay ko. Ikaw nang bahala sa buhay ko. At yun, doon nagsimula yung aking pagiging born again. Doon ko siya nakilala. Pero hindi ko gawa yun, Marcol. Parang hinihila ako ni Jesus.
papalapit sa Kanya. Kaya totoo yung sinabi niya sa John 12, I will draw all men unto me. Inilalagay, yung pangatlong ginawa ng Diyos ay inilagay niya yung cross sa ating harapan at sinasabihan niya tayo, tumingin ka dyan sa cross. Sabi nga dito sa verse 9, di ba? See! Yun ang ano ko doon yung verb na yun, see, tingnan mo to. Yung cross. So kinakailangan po yung faith natin magiging Christ-centered. Yun ang pangatlong ginawa ng Diyos para maligtas tayo. Inilagay niya yung cross sa ating harapan.